Para sa ating robot, gagamitin natin ang Arduino IDE na gumagamit ng C++ at Python. Ngunit sa simula ay mag-aaral muna tayo ng Python gamit ang programang Thonny. Ang Thonny ay maaaring i-download mula sa thonny.org. Napakasimple lang ng instalasyon. Ito ay perpekto para sa mga nagsisimula at sadyang pinasimple ang interface nito. Ang mga pangunahing bahagi na makikita mo pagkatapos buksan ay editor panel. Ito ang malaking espasyo sa itaas kung saan mo isusulat ang iyong code. Dito ka gumagawa, nag-e-edit, at nagsisave ng mga file na may extension na .py. Ang shell panel naman ay ang bahagi sa ibaba kung saan mo makikita ang mga resulta ng iyong programa, mga mensahe ng error, at maaari ka ring magsulat at magpatakbo ng mga utos sa Python ng paisa-isa. Ang ganitong ayos ay nagpapahintulot na madaling paghiwalayin ang code na iyong sinusulat mula sa mga resulta ng pagpapatakbo nito. Ito ay napakaliit at nakakatulong talaga sa pag-aaral ng programming. Ang mga programming language tulad ng C++ at lalo na ang Python ay nakabatay sa wikang Ingles. Dahil dito, mahalaga na mayroon kang pangunahing kaalaman sa Ingles. Batay sa aming karanasan, ang pagsusulat ng code na nasa Ingles lamang ay ginagawang mas madali itong intindihin at mas malinaw para sa lahat. Sa ating programa, Ingles lang ang gagamitin natin para sa mga variables, functions, at comments na karaniwan ding gawain sa industriya. Narito ang buong paliwanag sa Tagalog na naghahambing sa Python at C++. Ang Python at C++ ay parehong mahusay na programming language, ngunit malaki ang pagkakaiba ng kanilang pilosopiya sa kung paano sila pinapatakbo. Ang pangunahing kaibahan ay nasa paraan ng kanilang kompilasyon. Python, isang interpreted language. Ang Python ay isang interpreted na wika. Ibig sabihin, kapag nagsusulat ka ng isang Python script, hindi ito sabay-sabay na isinasalin sa code na nababasa ng computer. Sa halip, isang programa na tinatawag na interpreter ang nagbabasa at nagpapatakbo ng code ng linya-linya habang tumatakbo ito. Dahil dito, mas mabilis ang pagbuo at pagsubok ng programa dahil hindi mo na kailangang maghintay para sa buong proseso ng kompilasyon. Mga pangunahing katangian. Walang hiwalay na compilation step. Maaari mong patakbuhin ang isang Python file ng direkta gamit ang interpreter. Cross-platform. Ang parehong Python code ay maaaring tumakbo sa iba't ibang operating system hanggat naka-install ang Python interpreter. Mas mabagal na pagpapatakbo. Ang pagbasa ng code ng paisa-isa ay nagiging dahilan upang maging mas mabagal ang Python kumpara sa mga compiled language tulad ng C++. C++ ay isang compiled na wika. Kapag nagsulat ka ng isang C++ na programa, kailangan mo munang gumamit ng compiler upang isalin ang iyong code sa isang executable file. Ang file na ito ay naglalaman ng machine code, na isang set ng mga tagubilin na direktang naiintindihan at pinapatakbo ng processor ng computer. Mga pangunahing katangian. Kailangan ng compilation step. Kailangan mong i-compile ang code bago mo ito mapatakbo. Platform-specific executables. Ang nakompile na executable ay partikular sa operating system at architecture kung saan ito nakompile. Mas mabilis na pagpapatakbo. Dahil ang code ay naisali na sa machine code, ito ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa interpreted code. Sa hinaharap, gagamit tayo ng parehong wika. Practical silang ginagamit sa robotika. Medyo tama ang ideya mo, pero may mahalagang paglilinaw. Ang mga physical microcontroller tulad ng ESP32 ay hindi mayroong built-in na interpreter tulad ng Thonny. Narito ang tamang proseso. Ang Thonny ay isang IDE, Integrated Development Environment, na isang programa na ginagamit mo sa iyong computer o PC.
Ang ESP32 o Raspberry Pi Pico ay walang interpreter na nakalagay dito mula sa simula. Para magamit ang Python, kailangan mo munang i-install ang isang espesyal na version ng Python na tinatawag na MicroPython sa memorya ng microcontroller. Ang MicroPython ang siyang magsisilbing interpreter nito. Kapag na-install na ang MicroPython sa ESP32, iko-connect mo ito sa iyong computer sa pamamagitan ng USB cable. Gagamitin mo ang Thonny para makipag-usap sa MicroPython na tumatakbo sa ESP32. Sa madaling salita, isinusulat mo ang iyong code na may .py extension sa Thonny na nasa iyong computer, at pagkatapos ay ipinadadala ito ng Thonny sa memorya ng ESP32. Ang MicroPython interpreter na nasa ESP32 ang siyang nagpapatakbo ng code. Kaya, tama ka na ang file ay nasa-save at pinapatakbo. Pero ang programa na tumatakbo sa microcontroller ay ang MicroPython, hindi ang Thonny.